So, akala nung iba, basta may diffuser ka, soft lighting na yan. Marami nagsasabi, lagyan nyo ng diffuser yan para maging soft light. Okay. Ano bang diffuser? Ang diffuser ito, yung nilalagay nyo sa ilaw nyo na hindi siya rekta. Okay, define ko muna. Sa photography, ang soft lighting, ito yung katangian ng ilaw at ng shadows na ganyan. Ayan, napansin nyo? Ito may shadow, di ba? Kasi naka-angulo tayo. Yung katangian nga, from light, no, unti-unti yung shadow. Unti-unti siyang nag-fall off. No? Hindi siya yung light, shadow agad. No? Bigyan ko kayo ng sample ng hard lighting. Ganito ang hard lighting. Ayan, ito, hard light to. Ibig sabihin, di ba? From nakikita nyo may detail pa, biglang shadow agad. Para siyang horror, di ba? Dun, dun, dun. So ito, soft lighting. Bakit? Okay. Ito yung isa sa mga sought after na lighting sa photography. Soft light. Kasi flattering siya, di ba? GGSS. Pinakamagandang lalaki sa mundo. Diba? Ano siya? Lakas niya makapogi. Lakas yung makaganda. Ang soft lighting. Kasi nga, flattering siya. Maganda siya tingnan. O, kasi syempre, yun yung naging model, yun yung nakasanayan na lighting sa photography industry. The softer the light, the more flattering it is. So, paano ba na-achieve ang soft lighting? Okay, number one, use a diffuser, no? Ang diffuser, hindi siya pampahina. Humihina siya. Kasi nilalagyan mo ng ganito eh. Humihina siya. Pero, ang isang kaya nga, diffuser. Ibig sabihin, kinakalat niya yung ilaw. So, yung ilaw, nagiging pantay yung spread. Dito, kita nyo, pantay siya. Hindi siya, pag wala siyang ganito, ayan, napakita ko sa inyo. Ayan o, meron pa siya sa loob para diffuse na diffuse. Pero tingnan nyo, hindi na siya pantay nung wala to. Ayan o, may malakas ilaw dito, mahina dito. Diba? Ayan o, kita nyo na yung difference o, hindi na. Ayan o, from my details, biglang wala na. Kita nyo? O, compared sa ito. Ayan. Ayan, nakita nyo yung difference. Soft siya. Ayan, pag nilagay ko to, nagiging soft siya. Kasi lumalaki yung source ng ilaw. Ngayon, marami akong nakikita gumagamit nitong diffuser na to, tapos isushoot nila ng malayo. Ayan, ganito kalayo. Ayan, kita nyo? Soft light pa rin. Well, syempre, humina yung ilaw. Pero tingnan nyo. From details to shadow. So, madilim na. Ayan, so nakita nyo, pag lumayo ako doon, nagiging hard light siya. Syempre, hihina siya kasi lumayo ako eh. Lumalayo ako sa light source. Hihina siya. Pero ano yung sinasabi kong hard light? Ayan, details to boom. Wala na. O, sige, angguluhin ko. Ganun din. Very hard na siya. Kitang-kita mo na kung saan natatapos yung ilaw sa mukha mo at kung saan nagiging shadow. Pero tingnan nyo, same angle pa rin yan. Ayan o. Soft na siya. Yung shadow, unti-unti. Kita nyo, ayan, anggulo pa natin. Ayan. So, may ilaw, pawala, ng pawala, ng pawala, ng pawala. So, yun po yung soft lighting. Okay, ngayon, dahil sa may diffuser, ang problema, pag lumayo tayo dyan, tingnan mo, ano nangyayari? Tingnan nyo ha, malaki siya, di ba? Ngayon, lumalayo tayo, ano nangyayari? Lumiliit yung source of light natin. So, walang kasilbi-silbi yung pagdidiffuser nyo kung shoot nyo yung subject nyo ng malayo. Especially kung yun lang yung light source nyo. Minsan, umuubra siya kasi merong ambient light. O, halimbawa, itong isang to, itong ilaw na to, harap ko sa mukha ko. Ayan, medyo balanse, anggulo mo lang ng maayos. Minsan, inisip ko, humina lang yung light source nyo. Tapos nahihirapan ko ipantay sa araw. Di tanggalin nyo na lang to. Kung isushoot nyo rin naman na malayo, lumakas pa siya. I-mix nyo na lang sa isa pa nyo pang ilaw. Either sunlight man yan or may isa pa kayong ilaw. Para medyo soft yung dating ng shot nyo. So, sana naintindihan nyo yun. So, ito yung mga rules. So, ito tandaan nyo para meron kayo o para makapag-shoot kayo ng soft light ang gamit nyo. Rule of thumb, to shoot soft light, number one, no? Yung source of light nyo must be bigger, must be larger compared sa subject. So, kumpara nyo naman to, di ba? Ayan. Mas malaki siya definitely sa mukha ko at this distance, no? Pwede pa rin head and shoulders. Basta, technically, malapit pa rin ako sa kanya. Pero pag full body shot na, hindi na siya
magiging ganun ka soft. Doon ka nagagamit ng mga dambuhalang light source or dalawang ilaw, left and right, para mapaglaruan mo yung softness niya. Okay? So, second rule of thumb, the closer your light is to your subject, the softer. Okay? Paano, Kuya Mon, kung ganito kaliit? Yun lang. Mas maliit siya kaysa sa mukha mo. Pag nilapit mo talaga yan, wala din. Gets nyo? Yun nga, yung in-explain ko sa inyo kanina, habang lumalayo ka sa source of light mo, kahit na naka-diffuse yan, magiging siyang maliit. Ayan o. Diba? So technically, nagiging maliit yung source of light mo, humihina pa. So, sana naintindihan nyo kung ano yung soft light and hard light and paano na-achieve yung soft light when shooting. Ayun. Ayan, so bago tayo magkahiwa-hiwalay, again, Almighty Father, we thank you, Lord, for this fellowship. Sana, Lord, meron naman silang natututunan sa mga video natin sa photography. And touch their hearts, O God, to surrender their lives to you and to trust you, Lord. And to decide ngayon mismo, Lord, na ikaw ang kanilang maging Lord and Savior sa buhay nila. Lord, nais ko silang makabanding sa langit, Lord. Magkita-kita kami, Lord, sa grand reunion with you, O God. And I pray, Lord, for them na they would turn away from their sin and accept you, Lord, in their life. Ayan. God bless you all. Bye-bye.